Yun, so kumusta mga pisan? Isang magandang araw ulit sa inyo lahat, no? Medyo matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng video. At medyo naging busy lang kasi tayo dahil dito. Yan, nagpalagay tayo ng bubong para kahit umuulan, makapag-record tayo, no? Okay, so quick video lang to mga pis. Sasagutin ko lang yung comment ng isa nating follower, no? Or baka hindi pa, sa ating Facebook page. Yan. So sabi niya, pabulong daw ng aking eyeline. So, ito mga piece. Ayan. So, yan yung i-discuss natin kung ano yung mga ginamit ko at kung paano ko yan kinabit. Kaya, kung interesado kayo, stay tuned lang mga piece. Alright, so ayun na nga mga piece at i-reveal na natin kung paano natin ginawa yung ating eyeline at kung anong materials yung ginamit natin. So, unang-una, ito. Ang tawag dito mga piece ay acrylic diffuser na kulay white. Yan. So, mabibili nyo ito sa mga online shopping like Shopee o Lazada. Size nito ay 12 by 12. Tapos yung kanyang thickness or nipis ay 1.5 mm. Ayan. And then, yung next natin ay ito, ang LED. Ayan. So, clear lang siya, no? Wala siyang balot na white na katulad ng ibang klase ng eyeline, no? Yung katulad nito. Ayan. So, wag ito yung bibili nyo mga piece, no? Ganito ang bilhin nyo. Yan. Kasi pag ganun yung binili nyo, baka hindi na magliwanag, no? Baka malabo yung ilaw ng ating eyeline kapag yun ang kinabit nyo. And then, pangatlo, gumamit tayo ng voltage converter. So, bakit merong voltage converter? Yung voltage converter kasi mga piece, meron siyang limiter, no? Yun yung kailangan natin sa ating mga LED para magtagal. Kasi karaniwang issue ng mga LED na eyeline ay madaling mapunde dahil mataas yung voltage na pumapasok sa kanya, kaya nasisira siya agad. So ganito yung itsura ng voltage converter. Actually, naghahanap ako ng current limiter, no, sa online. Pero wala akong makita na specific dun sa eyeline na gagamitin natin sa 12 voltage. Pwede rin kayong gumawa, no, kung may alam kayo sa mga electronics, sa mga components, capacitor. Pwede rin kayong gumawa ng sarili nyong current limiter, no. Maraming online tutorial para doon. Iyan. Okay, so dito na tayo. Paano natin kinabit? Ganito lang mga piece. Ilapit natin konti. Ayan. So itong ating acrylic diffuser, no? Gumamit lang tayo ng maliit na grinder para maputol siya, mahulma siya base sa ating head cowl. Ayan. Saka yung kapal. Ayan. Tapos yung ating LED ay idinikit natin sa mismong headlight. Nasa likod lang nito, no? Pakita ko sa inyo. Right. So ayan yung itsura niya mga piece. So nasa likod lang siya nitong ating acrylic diffuser, no? Ayan. Nakadikit siya sa ating headlight, no? Sa clear lens natin. Alright. Alright, yung ating LED mga piece ay meron ng adhesive sa likod. Pero ang advice ko sa inyo, lagyan nyo pa rin ng glue, no? Or glue gun. Mas maigi. Para mas makapit siya at hindi siya matanggal, no? Lalo na medyo mabibrate yung motor natin. Baka nasa daan tayo matanggal yung ating LED. Tapos, yung ating converter
na slash current limiter ay kinunik ko naman sa ating charger, no, sa linya ng charger natin, no. Ayan. Dito mga piece. Ayan. So madali lang naman i-connect, no. Mayroong mga indicator doon sa ating voltage converter. Yan. Kabulol. Voltage converter. Yan. So may indicator doon na in at out, no. Yung in, doon nyo ikakabit yung connection mula doon sa linya ng inyong charger. Tapos yung out papunta naman doon sa inyong LED. Yan. So, madali lang naman yung mga piece. Hindi kayo mahihirapan. Okay, so pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nitong ating eyeline. Yan, medyo iharap natin. Okay, isa pa, baka maitanong nyo mga piece. Bakit sa linya ng ating charger port or socket ko ikinabit yung ating LED instead na sa park light, no? Kasi yung iba sa park light kinakabit, no? So ganito lang yung sagot ko dyan mga piece. Gusto ko kasi ito lang yung makikita, no, itong eyeline natin. Kasi pag sa park light ko siya kinabit, pati itong pagbukas natin na itong eyeline, bubukas din yung ito, yung ring light ng ating headlight, no, ng stock headlight natin. Alright, so para makita nyo, ganito siya mga piece. Ayan. So pag on natin ang ating motor, iilaw na yung ating eyeline. Kasi kung nilagay natin sa park light na linya, automatic pag ilaw ng motor natin, kasama itong ring light ng ating ng stock ng ating headlight, no? Yan. So mas prepared ko kasi yung ganito lang. Yan. Yan. So, bali magiging maraming option kayong pamimilian kapag sa paghiwalay sa park light, no, yung linya ng ating LED, ng ating eyeline. Yan. All right. Tayo natin. Whoopee. Alright mga piece, so hanggang dito na lang, no? Sana ay makatulong to at sa lahat ng interesado na maglagay ng ganito, ilalagay ko sa description ng ating video yung mga link ng mga materyales na ginamit ko. Alright, so hanggang dito na lang yung ating video mga piece, at syempre huwag niyong kakalimutan na hit yung like, share at subscribe button. At syempre, kalampagin nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So as always mga peace, ride safe, stay safe, and peace out.